Nandito tayo sa The Hague, Netherlands at makapanahin po natin si Dr. Mata, ang senator ng midterm election. Although hindi tayo pinalad, pero alam natin na ang buong sambayanan ay manalo po. Yes. Lalo na sa mga OFW, si Dr. Mata ay senador po siya ng mga OFW at mga supporters si Tatay Digong. Senator, kumusta po ang pagdating dito? Salamat. Dumating kami 2 days ago. Sa Amsterdam kami naka-check-in. So nag-travel muna dito and looking forward sa 31. Yes. Andito ako dahil invited ako ni VP Sara to be also a speaker for the 31 na event natin. Nagpapasalamat ako talaga sa mga OFWs. Ang OFWs ang rason bakit ako napasok ng PDP laban. Tumakbo ako ng independent. Yes. On the belief na pwedeng masali kahit simpleng tao lang. Ang OFWs ang nag-invite sa akin sa Hong Kong. Pagdating sa Hong Kong, sabi ko nga ang request ko kay Senator Bong, kahit maano lang ako ni Tatay Digong, kahit sa private room lang, nasabihin niya ako yung doktor ni Kitty, yun lang ang request ko. Si Tatay Digong, hindi niya sa private room in-announce niya sa harap ng madlang people. Nasabi niya, isali to, doktor ito, taga Davao ito. So that changed everything. Napasok ako ng PDP, pero hindi ako biglang napasok dahil may process. Ang next na kapapasok na final talaga si Senator Robin Padilla. Ang sabi ni Senator, kilalang kilala ka pala sa labas sa OFWs. Kahit saan ako pumunta, si Doc Mata, Doc Marites, isali nyo na dapat. So to make it very simple, dahil sa OFWs, ako po'y nasali sa PDP laban and that changed everything. Hindi man po ako nanalo, pero it has changed a lot of things. And God willing, depende na po kay Lord yan kung tayo po ibabalik sa 2028. Pero napakaganda na po yung foundation na nangyari. So yun po ang aking masasabi. At salamat po sa inyong lahat, sa inyong prayers para kay Tatay Digong. Ako'y kasama ninyo. Naniniwala na mababalik po si Tatay Digong. Yes, sir. May additional ka, sir. Sir, ano po yung mensahe ninyo para sa mga kababayan na talagang mahal na mahal kayo at binoto, talagang kinampaign kayo ng mga tao, sir? Ano po ang masasabi ninyo na hindi bumitiw sa inyo kahit hanggang sa dulo talaga? Ako'y nagpapasalamat dahil ako po'y simpleng tao lang na gusto kong i-prove na pwedeng simpleng tao ay magkaroon ng mark. Na-prove natin yun. Hindi man nanalo pero ang layo ko kung sino man ako before, ang layo na nangyari ngayon. Meaning, in the future, hindi lang Mata ang pwedeng mapasok. Hindi lang parati mga old names lang, pabalik-balik, nakakabingi na, pero walang nangyayari. Maraming magagaling sa Pilipinas na mahal ang bansa natin. Itong napasok ko, hindi man ako nanalo, pero meron tayong nakitang ilaw na kailangan natin itong ipagpatuloy. Kaya sa mga hindi bumitiw, na dyan nagsuporta, kahit hindi pa tayo nagkamit before, sabi nyo, kailangan ng doktor ang Senado, tulungan si Dr. Mata, ako po'y nagpapasalamat sa inyo. Hindi ko po yan makakalimutan. Hindi man tayo nanalo, pero yung boto nyo, inaalagaan ko yan, nasa puso ko yan, nire-respeto ko yan. Kaya si Lord ang bahala kung final decision on the next time. Pero yung pagboto nyo, yun na po yung aking go signal na hindi ako dapat ihintay. Pero Doc, ano po yung comment ninyo? Kasi hindi lang po ang mga OFW ngayon at pati yung mga taga-Pilipinas, ng mga supporters po ninyo at ng PDP na nanawagan po sila ng manual counting. At yun po yung Duterte 7 ngayon na nagkakaisa at buong puso po silang sumusuporta. Ano po yung komento nyo doon? Ako, agree po ako sa dapat na mayroong recount. Allowed naman ng batas yan eh. Dapat hindi na yan pinapag-aawayan eh dahil nasa batas naman yan eh. So, para lang ma-clear up ang mga bagay-bagay, hindi kailangan na mapasok kami or anybody sa Duterte 7. Ang takot kasi namin itong 2028 elections. Because it's a major election, it's a shift. So, kailangan ang COMELEC, we have to open everything up. Kasi kung walang mangyayari, wala tayong bibilangin ulit, parang status quo pagdating ng doon pa tayo mag-aangal ng bilangan after 2028. Ngayon na natin gawin. Hindi ito laban ng Duterte 7 na sana maging senador kami. Laban ito ng katotohanan. Ngayon, kung wala ka namang fear na merong issue, may problem nangyari, ipa-recount nyo na lang. Yun na naman ang request eh. Para sa 2028, talagang confident ang lahat na yung boto natin ay mapapangalagaan. Hindi makukuha. May mga doubts po kasi eh. May mga doubts kasi. Hindi naman ako naghusga. Pero i-allow nila yon
na magkaroon ng manual recount para po maging tahimik na at maging confident na in preparation for the 2028 elections. Yes, Dr. Mata. Ako lang, Bisaya ka, sir, no? Bisaya. Bisaya lang na ako kaning. Akong gusto nga kanang Smartmatic machine, walain na yan. Kasi ang nangyari ngayon, na hindi na nanalo ang Duterte team, maraming nagagalit. Dahil ang bumuto dito, nakalista na sila bago umalis. Yes. From bundok to Philip Salvador. Yes. Bakit nanalo si Bungo, naman nanalo si Bato? Bakit tatlo lang ang lumabas? Na pag magbuto ang mga OFW, straight man yan. Correct. So I agree na kailangan natin ng recount para yung mga nasa isip ninyo ay talagang masiayos. No, sabihin natin na yan lang kasi ang sa isip mo, ma'am. Okay. Then recount. Wala naman kaya kayong kinakatakutan. So ipa-recount lang po. Yun ang ating request. Ako ang magsabi ako, hindi manalo si Kiko Pangalinan at saka si Lito Lopid, ha? I'm just telling the truth. No. I respect that, ma'am. Kibuloy is the number one because I interview. I am Bekent. Anong yung Bekent? Naging Noon, familiar. Okay. Yes, opo. Kasi sinabi ko, kung gusto ninyo maging Pilipinas maging Singapore, iboto ninyo si Kibuloy. Anuhin pa niya ang pira. True. Marami naman siyang pira. Ang binoto ninyo, tumanda na si Tito Soto. Walang nagawa. Paano umimprove ang Pilipinas? Salamat kayo sa imong pagsagot, sir. Salamat kayo, ma'am. Pero nasaktan ako bakit hindi nanalo lahat ang Duterte 10. Okay. Salamat. Yan Mga ang mga panawagan niya ng mga OFW, yun, emosyon nila yun. Yes. Respeto natin yun. Respeto natin yun. Doc, ano po ang inasahan ng buong sambayanan sa May 31? Mula kay Dr. Mata. Well, ako po'y on my personal, actually hindi ko pa alam yung kabuuang program. But for me, I'm very excited dahil ako po'y na-invite ni VP Sara dito and to be invited by VP Sara, and that's the birthday of VP Sara as well. So to be here to speak to everyone, ako po'y excited. So hindi ko lang alam yung buong program and the other speakers, but yung excitement ko lang ang aking masabi na to meet all of you and to thank all of you kasi ang laki ng utang ng loob ko sa OFWs. Ate ko ni ulit-ulit yan. Hindi naging PDP laban si Dr. Mata kung hindi sa OFWs. Ito, ikwento ko na lang last. Sabi ko kay Ma'am Gemma sa Hong Kong, Ma'am, hindi ako PDP, Ma'am. Pag pumunta ako dyan, baka magtaka sila. Magpaalam ka sa PDP. Nagpaalam si Ma'am Gemma. Sabi ng PDP na desisyon na po na 9 lang. So, sabi nila, Doc, nag-meeting kami ulit. Sabi ng PDP, 9 lang sila. Pero kami kasi yung nag-organize. Kami ang mag-decide. Andyan ang PDP, andyan ka din. So, that's the OFW na talagang dahil sa inyo, napasok po ako. And touch po ako doon dahil nga sa amin vlog ni Erica Mrs. Nakilala nyo ako, nakilala nyo yung intentions namin. Kaya napakalaking tulong para sa amin, sa aming advocacy yun. Kaya utang ng loob ko po yun. Kabila ng basing campaign, Doc, at ngayon natapos na yung midterm election, ano po yung pinagkabisihan natin ngayon? Well, balik tayo sa ating practice as a doctor and back to sa ating social media, sa ating mga health topics, balik na naman. Siyempre yung mga comedies namin, balik din naman. So, ako po'y hindi nasaktan talaga dahil sabi ko nga, itong takbo na ito, walang gastuhan ito. Although may gasto ang pamasahe. Siyempre, may pamasaheng gasto. Pero tarpaulins, billboards, wala eh. Excuse me. Yes. Kaya sabi ko, pag matalo ka, kung hindi ka gumasto, hindi masakit sa'yo. Ang nangyari, it's a good foundation na lang. Yes, Dok, inaasahan po ng buong sambayan, lalo na yung mga supporters mo ngayon, na hindi pa tapos ang laban at inaasahan po nila sa 2028 na tatakbo po kayo ulit bilang senador. Maasahan ba nila? Yung puso ko nandun na talaga. Pero yung sabi nga sa Bible, whatever you say, if it's the will of the Lord pa rin. Yes. Kasi hindi natin alam ang lahat. But yung puso ko ay talagang nandyan dahil yung serbisyo na gusto kong ibigay ay hindi ko pa po nabigay. Ang nag-iisang Mother Dragon na nandito na ngayon sa Duterte Street. Mabuhay po kayo, madam. Maraming salamat. Hi, Alvin! Hi, ma'am! Hi, Alvin! Hi, Hello! ma'am! Sa iyo mga palangga, fresh from Takama. Dahil naantok-antok kanina.
Yes, Nice how to are meet you. you? Welcome sa Duterte Street. Hello po. Alright mga kababayan, no, nandun na po ngayon sa Dahig, Netherlands itong si Doc Richard Mata mga kababayan para po dito sa imbitasyon ni VP Sara na maging speaker doon sa kanilang programang idadaos mga kababayan no, sa May 31. Yun po yung birthday ni VP Sara Duterte na doon po mag-celebrate no, sa Dahig, Netherlands mga kababayan kasama ang mga OFWs no, na nandoon laging bumibisita kaya Pangulong Duterte mga kababayan doon sa labas ng kanyang detention facility at kasama nga po ni VP Sara itong si Senadora Amy Marcos no mga kababayan papunta doon sa Dahig no simula sa Qatar at dumiretso sila doon sa Dahig, Netherlands at sumama nga po si Amy Marcos or Senator Amy Marcos at personal na pong nakausap no itong si Attorney Nicholas Kaufman itong lead counsel na attorney ni FPRRD no dito sa kanyang ICC case at nagpapasalamat po mga kababayan si Dr. Richard Mata no, sa mga Pilipino na sumuporta sa kanya at lalo na itong mga OFWs din na nagpalakas ng kanyang loob mga kababayan para tumakbo po dito sa senatorial race mga kababayan no? At unang-una doon nga po siya sa Hong Kong ipinakilala ni Pangulong Duterte no, na kasama na po ng Team Duterte officially ng PDP Laban itong si Dr. Richard Mata mga kababayan at dahil sa isang imbitasyon ng OFWs doon sa Hong Kong ay sumama siya mga kababayan or pumunta doon sa gatherings na iyon doon sa Hong Kong at yun nga po pag uwi po dito ni PRRD ay yun na pong ginawa nila no itong inaresto nila at dinala sa Dahig, Netherlands mga kababayan. Dismayado yung ilang mga Pinoy doon mga kababayan no, sa Dahig, Netherlands sa resulta ng eleksyon dahil straight lahat silang bumoto ng PDP Laban na Team Duterte pero bakit ay si Senator Bongo, si Senator Bato at si Senator Rodante Marcolita lang ang nakapasok mga kababayan na straight lahat ang kanilang binoto at duda sila dito nga sa pagkapanalo ng nila Kiko Pangilinan, nila Bam Aquino at ni Tito Soto mga kababayan. Kaya sabi ni Dr. Richard Mata sana mas maganda sanang magkaroon ng manual recount mga kababayan at aayusin sana itong machine na yan yung automated para hindi na maulit ang ganitong mga pagdududa mga kababayan no, sa integrity ng eleksyon kaya sana ay gawin na lang sanang hybrid mga kababayan no, yung manual ang pagbilang at ang pag-transmit na lang yung automated. Yun po yung mga suggestion naman dati pa nila Attorney Glenn Chong mga kababayan no, na manual na lang sana ang magbilang mga kababayan at automated yung pag-transmit na lang ng resulta ng mga boto mga kababayan. So sana po mangyari yan sa next election mga kababayan no, sa 2028 at tinanong din po dito si Dr. Richard Mata kung tatakbo ba ulit sila or siya sa 2028 at sabi niya ay yung puso niya ay nandoon na daw mga kababayan pero hindi lang po niya alam no kasi ang Diyos lang daw po ang may alam kung ano pang mangyari pero ang puso niya ay given na nandun na talaga gusto talaga niya magserbisyo mga kababayan sa mga Pilipino kasi yung advocacy niya talaga ang gusto niyang makatulong no, sa mga Pilipino lalo na dito sa health health na problema mga kababayan sa mga Pilipino mga kababayan. So pati na po itong si Maharlika Boljakera ay dumating din doon sa Dahig, Netherlands mga kababayan no at siguro invited rin po siya dito ni VP Sara na umattend para nga po sa birthday no ni Vice President Sara Duterte ngayong May 31 mga kababayan at kaya excited na po ang mga kababayan natin no doon sa Dahig, Netherlands mga kababayan at makakasama nilang muli si VP Sara doon sa Netherlands at ito namang issue dito mga kabayan no, itong impeachment ni VP Sara ay inurong po ni Senator Chis Escudero no ang schedule ng kanang pagbasa ng articles of impeachment. So instead of June 2 magiging June 11 mga kababayan at marami pong nagduda nga dito mga kabayan no, na hindi na tumatuloy itong impeachment ni VP Sara dahil tatawid na daw po ito no sa 28th Congress. Ayan so after ditong June 11 ay magre-resist muli itong Senate mga kababayan at
magtatawid na po ngayong 28th Congress mga kababayan. At marami pong mga legal expert no na nagsabi naman dito, lalo na itong si Attorney Makalintal mga kababayan, na isang kilalang election lawyer no, na sabi niya ay sabi nga po niya ay itong mga bagong pasok ng mga senators mga kababayan ay hindi daw pwede makialam dito sa impeachment trial mga kababayan ni VP Sara, nang natira pa ito nung 19th Congress. So hindi sila pwedeng maki-join dito sa trial no, kasi itong impeachment ay produkto pa ng 19th Congress mga kababayan. Pero meron na nagsabi na dito sa kabilang side naman sa mga pro-impeachment itong mga prosecutors or prosecutions na pwede daw mga kababayan. Pero sinabi po ni Attorney Makalintal na yan, at pati ito si Attorney Panelo ay meron din pong statement no, parehas dito kay Attorney Makalintal, na hindi po makialam po, hindi pwede makialam tong mga bagong senators no, itong papasok pa lang ng 20th Congress. So ano pong opinion nyo mga kababayan dito po sa incoming birthday ni VP Sara doon sa The Hague, Netherlands? Ayan. So meron po silang programa doon kasama ang mga Pilipino mga kababayan na araw-araw ay nandun sa labas po ng detention facility ni PRRD. Ayan. At ano rin po ang inyong masasabi dito sa impeachment trial no, or impeachment case ni VP Sara, na inurong po or minove na po ni Senate President Chis Escudero ang schedule ng pagbasa ng articles of impeachment mga kababayan from June 2 ay nagiging June 11 na po mga kababayan no, at ilang araw na lang po yan ay mag-resist na rin po sila at magpapalit na po sila mga kababayan no, papasok na sila sa 28th Congress. So ano pong opinion nyo dito mga kababayan, please comment down below. Maraming salamat, God bless po sa ating lahat.